Mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Cebu City. By the way, mga kababayan, so kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video. May mga tatalakay natin tungkol ito sa pag-aresto kay PRRD, sa ating pinagkamahal na presidente, mga kababayan. Gaano ba katibay ang batas ng ating bansa? Gaano ba talaga katibay, mga kababayan? Lahat ng mga professor, expert, lahat ng lawyer magsasalita. Na hindi daw pwede, hindi pwede, pero paglabas ng warrant of arrest ng galing sa ibang bansa, bakit hindi nakapagbigay ng TRO ang ating Supreme Court? Lahat yan, mga expert yan sa batas. Kaya nga naging member sila ng Supreme Court. Bakit hindi nakapaglabas sila ng TRO na hindi pwede dadalhin ang ating mahal na Pangulo sa ibang bansa, hindi pwede litisin? Lahat-lahat nagmamarunong. Isang smile lang ng ICC, tiklop ang ating presidente. Sa to pa, ibig sabihin, mga kababayan, hindi matibay ang batas natin dito. Bakit? Isang smile lang ng ICC. Luluhod talaga ang ating presidente ngayon. O bakit hindi nagbigay ng TRO ang Supreme Court? Marami pang chichiburichi, di ba? Bakit hindi nagbigay? Para hindi madala ang ating PRRD sa ibang bansa. Ngayon, kahihiyan ng ating bansa. Nililitis ang ating dating Pangulo na pinakamamahal natin. Nililitis ng ibang banyaga. Tawang-tawa ang mga taong naghatid sa kanya. Tawang-tawa ang mga law expert. Law expert naman. Matibay daw ang ating batas dito sa Pilipinas. Gaano katibay ba? Ito ba ang tibay? Isang smile lang ng ICC? Bakit hindi mananagot ang mga taong ito? Bakit pinapa-explain pa within 24 hours? Pagtapos ng explain, anong nangyari? Wala bang ipapataw sa kanila? Wala bang ibigay sa kanilang kahit parusa para naman susunod, wala, hindi na ito dapat mangyari? Mga kababayan, ito ang ating tinitingnan. Ito ang ating tinitingnan. Lahat nagmamagaling. Lahat professor. Hindi pwede bawat dyan dito, hindi pwede arestuhin, pwede arestuhin. Ano ba talaga? Puro nagmamarunong sa batas. Pero isang smile lang na ICC, luluhod agad. Ito ba ang matibay batas natin sa ating bansa? Dapat magkaroon ito. Kung sino man ang hindi susunod, dapat may kaparusahan. Kapag linabag ang batas, dinidirekta ang batas, dapat ang Supreme Court magbigay dito ng disiplina sa mga taong hindi sumunod sa batas. Ngayon, paliwanag lang ninyo. Kung sabihin natin, si Lucas Bersamin, dating member yan sa Supreme Court, bakit hindi nakapagbigay na advice sa kanyang Kang Marcos? Na hindi ito pwede. Yung iba pwede. Ano ba talaga ang dahilan? Ano ba talaga ang katotohanan ng batas natin dito sa tibay? Gaano ba talaga tibay? Gaano ba talaga tibay ang batas dito sa ating bansa? Isang smile lang na Supreme ICC, luhod lahat. Presidente, lumuhod pa. Ipinagbigay talaga agad ang ating kababayan. Ito ba ay dahil ba sa pera? Mga kababayan, ano ba talaga ang batas dito? Matibay ba? Kasi may gumagawa ng batas na wala namang alam kung paano gagawin. May butas talaga. Ito ang dahilan kaya paraging nakakalusot ng ganyang klaseng ito.
Pinapa-explain mo lang yung tao, si Remulla. Pinapa-explain nyo lang. Director o si police chief director. Caretaker ng Malacanang. Dapat may parusa sa kanila ibibigay. Hindi yung pa-explain lang within 24 hours. Pagkatapos wala na. Pagkatapos wala na. Explain. Tapos ang explanation wala na. Ha? Puro nagmamarunong sa batas. Hindi ako abogado. Pero tinitingnan ko ang bawat galaw, parang mahina ang batas natin. Mahinang mahina. Isang smile lang ng banyaga. Hindi nakapagbigay agad ang TRO ang Supreme Court. Kahiyan ito ng Supreme Court. Bakit nadala ang isang tao nililitis sa ibang bansa na may mga batas tayo dito na ipinagmalaki natin? Kahiyan ito. Ha? Alam nyo naman, noon pa, walang nag-file ng kaso kay Duterte dito. Bakit? Bakit doon pa? Dapat ito, pag nag-file ka sa ibang bansa ng kaso sa kapwa mo Pilipino, dapat mag-file ka muna dito sa ating bansa. Kung ano talagang nangyari. Ha? Ito, kawalang hiya ito. Walang hiya talaga ito. Hindi pa rin nawawala sa atin paano tayo magkakaisa. Kanya-kanya tayong direksyon. Kanya-kanya tayong marunong. Kanya-kanya tayong marunong sa batas. Kanya-kanya tayong expert. Yan si Lucas Bersamin, members yan sa Supreme Court. O bakit hindi pag-advise sa kanyang amo? Huwag mong sabihin, di alam ni Lucas Bersamin. Ha? Bakit dinadirect nila ang batas? Pagtapos pinapa-explain lang. Walang nangyari. Kaya ganyan tayo palagi. Ganyan ang nag-implement ng batas hindi sumusunod sa batas. Kaya ganito tayo nang nangyari. Palaging araw-araw ng Congress pinapanday ang batas. Ang nag-implement hindi sumunod. Paano yan? Wala namang sanction sa kanila. Wala namang parusa sa kanila. Paragi na nila pastangan ang batas na ginagawa ng Congress. Niratapikan pa. Ito ay talaga matibay ang batas natin. Maraming salamat po mga kababayan.